Ito ang Basico Compound, humigit kumulang 100,000 ang naninirahan dito. Dati, ito'y pinamamahayan ng krimen. Magulo ang lugar na ito. Kung matatandaan natin, before na maging presidente si Rodrigo Duterte, kinatatakutan ang lugar na ito. Kung nasubukan niyo sumakay ng taxi noon, pagsabi mo pa lang sa driver na Basico ka pupunta, tatanggihan ka na ng taxi driver, o di naman ay sa labas ka lang niya ihatid, sasabihin pa ng driver na mag-tricycle ka na lang dahil hindi ako papasok dyan. Ako maraming bises ko na encounter na tinanggihan ako ng taxi papuntang Basico. Dahil ang Basico noon ay balitang-balita sa buong Metro Manila na napakadelikadong puntahan kung hindi ka kilala dito. Noong panahon yun, kahit taga rito ka, pagdating ng gabi, dapat manatili ka na lang sa loob ng bahay mo, dahil hindi mo alam kung sinong mag-interest sa buhay mo. Wala rin tindahan na nagbabukas pagdating ng gabi. Nang maging presidente si Rodrigo Duterte, dahan-dahan nawala ang takot ng mga tao rito, nawala ang mga kaguluhan, maraming tindahan na 24/7 nagbabukas. Kapag sumakay ka ng taxi papuntang Basico, hindi ka natatanggihan ng driver, ihahatid ka kahit saan sulok ka ng Basico pupunta. Hindi na rin sila natatakot, nakakakuha pa sila ng pasahero palabas. Magdamag yung mga naglalaro sa bilyaran, malaya ang mga tao nagsasaya sa gabi, wala silang pangamba. Yung mga galing sa trabaho, kahit hating gabi kung umuwi malaya silang naglalakad kahit hating gabi. Naging maganda at mapayapa ang pamumuhay ng taga Basico Compound mula nang naging presidente si Duterte. Kaya nga lang, maerap din magsalita at nakakalungkot isipin na parang tila unti-unting bumabalik ang kaguluhan sa lugar. Kamakailan lang mayroong estudyante na namatay sa saksak ng kanyang kapwa-estudyante, lagi rin may nagrarayot sa Basico ang mga kabataan. Kailan lang may ilang tindahan ang nilooban at ninakawan, buti na lang nagsagawa kaagad ang ating mga kapulisan ng Oplan Seta. Kung kaya't nasa koti nila ang mga responsible sa nasabing nakawan. Sana hindi na tayo babalik sa dating Basico na napakagulo. Yun lang naman ang naging dahilan ko kung bakit naging idolo ko si Rodrigo Duterte. Kaya naman, kung sakaling may Duterte pang tumakbo muli bilang presidente ng Pilipinas, siya pa rin ang saportahan ko, hindi dahil idol ko siya, hindi dahil kilala ko siya, kundi dahil gusto kong mapayapang pamumuhay, malaya kang makapunta sa trabaho kahit panggabi ka, hindi ka mangamba habang naglalakad ka sa gabi. Maraming salamat po.